Okay, kailangan malaman natin ang statistics ng diabetes ngayon, tumataas ang nagkakaroon ng diabetes at ito ay top 5 leading cause of death sa Pilipinas. 1 out of 4 Filipino ay may diabetes dahil alam mo, usong ngayon ng mga unli rice. Usong-usong ngayon yan sa lahat ng mga restaurants dahil sila ay pinupuntahan. Hindi natin alam na itong mga unli rice na to ay nagpapataas ng ating mga blood sugar. At habang tumatanda pala tayo, nagiging high risk tayo na magkaroon ng diabetes dahil nagiging more sedentary. Ibig sabihin, lagi tayong nakaupo, less ang mga paggalaw-galaw natin. Kaya nababago ngayon ang pancreas na mag-produce ng insulin. So at age 45, kapag ang isang pasyente ay umidad ng 45, nag-uumpisa na yan. Mabilis magutom, mabilis mauhaw, ihi ng ihi. So, na-mention ko na mahilig ang Pilipino pagkatapos kumain, kailangan may panghimagas matatamis ang hilig-hilig natin. Ang sasarapan naman ng ating minatamis na mga halo-halo, mga kalamay, leche plano ko, napakasarap naman, ay panalong-panalo. Pero ito nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng diabetes. So ano ba ang diabetes? Ang diabetes ay isang sakit na tinatawag na insulin resistance or malfunction ng leptin signal. I-explain ko na ang diabetes ay, let's say kumain ka, halos lahat ng kinakain natin ay nagiging asukal, no? Kailangan ng insulin para maipasok ang mga asukal na ito sa katawan natin. Subalit, may tinatawag na leptin signal. So let's say marami ka ng asukal sa katawan, glucose, yung end product ng lahat ng kinain natin, i-signal natin ng ating brain para mag-produce ang pancreas ng insulin. Subalit, pag sira itong leptin signal, hindi ma-recognize ng brain na dapat nang mag-release ng insulin. Yun ang ibig sabihin ng leptin signal malfunction o tinatawag na insulin resistance. Hindi na-recognize ang presence ng insulin para maipasok ang glucose sa ating katawan. So anong nangyayari? Dumadami ang glucose o sugar sa blood kaya tumataas ang blood sugar. Yan ang definition ng diabetes. Ito ay leptin signal malfunction or insulin resistance. Ang diabetes ay pwede nating i-define as allergic ka sa sugar. Ibig sabihin, kung madalas kang kumain ng matatamis, itong kinahiligan mo, at tumatanda ka, yan, hindi na ma-absorb, nagkakaroon na ng malfunction. At ang diabetes daw ay isang lifestyle disease. Ibig sabihin, kapag ang pangit ang iyong lifestyle, mahilig ka sa mga pagkain nakakataas ng blood sugar mo, ito ay pag change mo lifestyle mo, gagaling ka sa iyong sakit. Ang diabetes daw ay isang metabolic syndrome. Ibig sabihin, interrelated ang mga sakit. So let's say meron kang fatty liver, high cholesterol, high triglyceride, high uric acid, high BP. So ito ay isang interrelated diseases. So hindi siya iisa. Nagsisimula lang siya mataas ang cholesterol. Mamaya meron ka ng gout, arthritis. Kinaunan, pagka matagal ka na umiinom ng gamot, meron ka ng kidney failure, heart failure, so and so, no? So, yan ang mga lab works ng isang diabetic. At siguro kung ikaw ay nasa mall, titingin-tingin ka lang, tumingin ka sa mga makikita mo na mare-recognize mo pag diabetic ang isang pasyente eh. Una-una, makikita mo na kikiang-kiang lumakad, namamaga ang tuhod, yan. Iisa ang feature nila. Yan ay mare-recognize mo sa lab work. Pag nag-check ka ng blood sugar niya ay mataas siya, more than 120. Pero ang tinitignan talaga natin ay yung HbA1c. So dapat 6 to 7 lang.
Dahil pagka tumaas na siya, uncontrolled na siya. Yun ay tinitignan niya ang 3 months performance ng iyong katawan. Kung laging mataas ang blood sugar mo, tumataas ang HbA1c. So kailangan nasa average sa 6 to 7 lang na HbA1c ang result. So yan ang dapat nating malaman kung ano ang diabetes. Okay, so Ate Mirna, mamaya ibigay mo pa yung listahan ng mga natural remedies na subok mo na rin at gusto mong irekomenda sa ating mga kwentuhan ngayong hapon. Pero pakibigay muna yung mga sinyales, mga sintomas, ayan, mga complication ng diabetes. Okay, ang mga senyales ng diabetes ay 3 Ps. Polyphagia, polyuria, polydipsia. Ano to polyphagia? Gutom ka ng gutom. Naku, kakakain mo pa lang ng isang bandihadong kanin o ulam. Gutom ka pa rin, hindi ka nakawalang kabusugan. Kung ikaw yan, kaya tumataba sila, lumalaki ang tiyan. Ayan, meron silang polyuria, mayat maya ihi ng ihe. Pag ikaw yan, minsan nilalanggam ang kanilang ihe. Polydipsia, naku, uhaw ka, mararamdaman mo, ang dami mo nang nainom, nauuhaw ka pa rin. Bakit? Dahil syempre pag ikaw ihi ng ihi, nagkakaroon ka ng dehydration. So nauuhaw ka ngayon. Yan ang 3 Ps ng diabetes na dapat nating matandaan. 3 P, polyphagia, polyuria, polydipsia, o nagugutom ng ihi ng ihi at nauuhaw ng uhaw. At yung ibang mga medyo matagal na diabetic, ato ang nararamdaman naman nila, makikita mo yung kanilang kamay at saka yung kanilang paa, may tingling sensation or numbness kasi naaapektuhan na yung nerves, nasisira na yung kanilang mga blood vessels, so naaapektuhan yung mga nerves. Yun ang sinisira. Kaya ang diabetes is a master of all diseases. Ibig sabihin, hindi sila mamamatay sa pagka-diabetes, Hindi. Kung hindi, mamamatay sila sa mga komplikasyon ng diabetes. So isa dito, nararamdaman na nila ang tingling sensation or numbness dahil sa poor ang circulation. Dahil nga sa mga bara-bara, poor ang circulation, walang nutrients, kaya nagkakaroon na ng tingling sensation, sugat na hindi nahihilom, at makikita mo na makati ang katawan, makating-makati at nangingitim. Nagbabago ang kulay ng paa, dito sa binti natin. Nangingitim kasi poor ang circulation. At pagkatapos, dahil sa kating-kati ka sa buong katawan mo, hindi ka siyempre makakatulog. So yan ang mga senyales. Pag hindi ka nagpapa-check up sa doktor, pero ito ay nararamdaman mo, dapat mag-check ka na yung blood sugar or fasting blood sugar upang sa ganon, malaman mo kung ikaw ay mataas ang blood sugar. So ito yung mga senyales. At yung komplikasyon naman ng diabetes, may tinatawag tayong 4 na C. May kidney failure ka na kasi nga dahil nga sinisira ang mga blood vessel, so hindi na nakakapag-filter ang kidney, dumadami ang salt and water retention sa kidney, nasisira siya. Coronary heart disease, dahil nga sinisira ang mga arteries natin, tumataas ang presyon sa dugo, dahil sa high cholesterol, nagkakaroon ng bara, naha-heart attack ang pasyente. At na-mention ko na rin yung tingling sensation or numbness o natatamaan ng mga nerves dahil nga nasisira ang mga blood vessels na nagsusupply sa ating mga nerves, kaya nagkakaroon ng numbness sa mga extremities. At yung mata ay nalalabo, retinopathy hanggang sa mabulag siya dahil nasisira ang blood vessels na nagsusupply ng dugo sa ating ugat sa mata. So yan ang mga typical complication or 4C ng isang diabetes. At of course, gusto kong i-mention din na kapag ikaw ay laging may infection sa urinary tract infection, so kailangan ito ay ma-treat, mapa-check up. Pero gusto kong special mentioning na uminom ka lang ng balbas pusa lagi para hindi ka magkaroon ng infection sa iyong urine. At pag ikaw diabetic, huwag kang magkakaroon ng piksa. Kailangan i-treat mo to. Diyan namatay ang aking mother. Napagtagumpayan niya ang dialysis, pero hindi nga natalikuran o napagtagumpayan ang piksa dahil kumalat bigla sa buong katawan, naging sepsis. So doon yun ang naging dahilan. Kaya pag naging diabetic ka, iwasan mo magkaroon ng piksa. Pero Ate Mirna, paki-explain nyo rin po, paano nagkakaroon ng diabetes ang isang tao? Again, ang diabetes, hindi siya nangyayari overnight.
nagkakaroon ng tinatawag na toxic overload. Pag kumain ka, madalas kang kumain ng matamis, sugary foods, fatty foods, oily foods. Ito ay nai-store sa ating colon, nai-imbak sa ating colon, hindi siya nadadigest at nagkakaroon ng toxic overload. Ang iyong colon is begging for help dahil dumadami, tumatakaw ka, lumalaki ang tiyan mo. Yan ang typical na isang diabetes, lumalaki ang tiyan at hindi nadadigest, ano? At of course, na-mention ko na nasisira ang leptin signal dahil sa mga kinakain natin. So pag umidad ka ng 45, imagine mo malaki ang tiyan mo at ang daming toxins dyan, tinatawag na mucoid plaque na nai-store dyan at nabubuo at pinagmumulan ng pagsira ng leptin signal at ng insulin resistance sa ating katawan na hindi ma-recognize ng brain ang presence ng insulin upang tumulong sa pagpasok ng glucose sa ating mga cells. Kaya tumataas ang blood sugar. So of course, ito yung mga tinatawag nating worst foods na madalas nating kinakain kung ikaw ay mahilig kumain sa mga fast food restaurant. Of course, may tinatawag tayo value meal, ano? May soda na, meron ka pang ice cream, burger, french fries, spaghetti, no? Meron ka pang only rice. Minsan, lahat yan ay sama-sama. So definitely, worst food ito, no? 3 worst food. Yan, may donut, may cakes, may ice cream, may processed meat, hot dog, spam, ham. Lahat ng yan, na, kung kapag ito ang kinahiligan mo na kainin, na-accumulate sa ating colon, hindi siya nadadigest, at pagkatapos naiimbak, nagiging mucoid plaque sa atin, tumataas ang ating blood sugar dahil nasisira ang tinatawag na leptin signal. Nagkakaroon ng leptin signal malfunction. Usually, dito sa mga matatamis dito, so let's say, ang isang soda pala ay equivalent ng 9 tablespoons of sugar. So can you imagine, itong soda na to, kung ikaw soda drinker, i-expect mo na it will catch up, magka-catch up lahat ang sakit when you age 40 to 45. Kaya kung ikaw nagsisimulang uminom ng soda, ay itigil mo na yan. At yung mga tinatawag na mahilig ka sa mga juices, nagtitimpla, mga anak natin, binabaunan natin ng mga juices, hindi ba, na nabibili natin, pack juices or can, o kaya titimplahan natin. Yun pala, anong meron doon? Ito yung high fructose corn syrup na tinatawag. Concentrate sugar syrup, konting patak lamang, matamis na cheapest sugar na meron sa market na inilalagay sa mga juices na ito. Ito pala, ang high fructose corn syrup ay tinatawag na liquid satan, isang dietary poison na lalason sa atin dahil ito ay magpapataas ng ating mga blood sugar. Ito yung mga beverages na iniinom natin o mabibili natin dito sa mga malls. Of course, sabi naman nila, isa sa mga katanungan, di pwede ba ang diet coke na lang? Yung pala, akala natin safe na safe tayo sa diet coke para sa diabetes. Gusto ko lang special mentioning na ito ay may chemical na tinatawag na aspartame. Ito ang end product ng formaldehyde o pang-balsamo ng mga patay. So, I imagine, akala mo safe ka sa sugar-free, mga zero coke. Yung pala mas nakakasira sa atin dahil yung chemical na yon ang siyang sisira dito sa leptin signal para ito ay malfunction. So, hindi safe ang uminom ng sugar-free, basta iwasan natin. Mas mabuti pang uminom ng warm water o kaya tubig na lang, walang calories ang tubig. Ginger tea, yun, maaaring yun. Basta no sugar. Okay. At ano pa ang worst food, no? Carbohydrates din, yung mga carbohydrates tulad ng spaghetti, rice. Kaya nga, the Philippines is the hot spot in the whole world dahil nga uso ngayon ng only rice, pasta, crackers, tinapay. Naku, ito pala mataas sa high glycemic index. Mabilis ma-convert ito sa sugar kapag kinain mo na nagpapataas ng iyong blood sugar. So akala natin matamis lang. Tandaan natin, lahat ng kinain natin ay nako-convert lahat sa sugar. So kailangan ay ang kainin natin ay low glycemic index, which means to say na hindi siya mabilis ma-convert
into sugar sa katawan para iwasan ang pagtaas ng blood sugar. So instead na mga unli rice na yan, white rice, is mag-switch ka sa red rice, brown rice, kasi high in fiber ito. So, ang ikatlong worst food na mame-mention natin dito, mga processed meat. 90% pala ng ating pagkain, problema kung bakit nagkakaroon ng diabetes ay dahil sa processed meat. Meron itong preservative, sodium nitrate na inilalagay dyan. Kapag kinain natin na siyang sumisira dito sa leptin signal. So, hindi lang matamis, hindi lang carbohydrates, mga processed meat na hindi na-digest at nakukos ng barasa na i-store sa ating colon na nagkukos ng toxin overload sa ating katawan. So Ate Mirna, ang tanong ko naman ngayon, possible ba na ma-reverse ang diabetes ng walang gamot? Ayan, at kung possible, sa paanong paraan? Okay, so ating i-discuss muna, usually kapag tayo ay may diabetes, pag pumunta ka sa doktor, yan ay gagamutin ng gamot na metformin, ano, at ito ay iinumin mo lifetime. Hindi naman bababa ang blood sugar mo, pero tataas din, ano, so hanggang sa magkaroon ka ng complication, ano, at dakot-dakot na iniinom mo habang hinahabol mo ang side effect ng isang gamot, dadagdagan mo na naman ng gamot at hahabulin mo na naman yung pagpapagaling ng isang side effect. So ang mother ko for 30 long years, dakot-dakot na mga gamot na ang iniinom niya dahil nga sa paghabol ng iba't ibang klaseng mga sakit na kinalooban niya ng for 30 years, nagkaroon ng kidney failure, heart failure, at name it, may stroke, lalabo ang mga mata dahil may retinopathy, may gout, arthritis, name it, and she has it nga, ano? So, hindi kasagutan ng uminom ng metformin or uminom ng gamot o magsaksak ng insulin dahil nga meron ka na ngang insulin resistance, hindi na nga nare-recognize ng brain ang presence ng insulin para tulungan mapapasok sa cells natin ang mga glucose o mga sugar. So, pwede bang ma-reverse ang diabetes ng walang gamot? Ang kasagutan ay yes. Based on my experience with my mother, yes, nang walang gamutan, pwede kang mag-improve based on what I had experienced, ano, na pwedeng ma-reverse ang diabetes. Subalit dito ay kailangan discipline at giant lifestyle change. Ano ibig sabihin niya? So ating i-discuss niyan. So una-una, kailangan natin mag-exercise. Ang katumbas pala ng 10 minutes na exercise ay 4 units of insulin. So exercise. Kung mag-exercise ka ng 30 minutes, edi meron ka ng 12 units na insulin na makakapag-recognize ng presence ng ating glucose para matulungan maipasok sa ating katawan, ano? At kapag ikaw pala ay sedentary or upo ka lang ng upo sa mga, let's say ikaw ay nagtatrabaho, no, nakaupo ka lang, sa 30 minutes mo pala isang araw na nakaupo, ang katawan mo pala ay nagde-deposit ng sugar at nagiging dahilan sa pagtaas ng blood sugar mo. So kapag kayo nakaupo, dapat galaw-galaw ka every 30 minutes, galaw-galaw ka, no? O galayin mong gumalaw ng gumalaw. At huwag kang sedentary lang dyan. At pagka pupunta ka sa lalabas ka, kesa mag-elevator ka, umakyat ka na lang ng hagdanan, no? Upang sa ganoon, mapilitan ka mag-exercise. Kailangan maging mindful ka, nagalaw-galaw ka ng galaw, wag kang sedentary or wag kang hindi gumagalaw dyan dahil tataas ang iyong blood sugar. So, pag ikaw ay nag-exercise lagi, sigurado na marireverse ang iyong diabetes. Ang ikalawang ating i-discuss dito ay proper diet. Pag ikaw ay napakain ngayon, no, nagwala ka, nakalimot ka, mag one day fasting ka, kinabukasan, para ma-switch ulit, mapababa mo ulit ang iyong blood sugar. Dahil yung one day fasting ay very effective yan para mapababa ang iyong blood sugar. Kasi yung kinain mo lahat-lahat, yung leptin signal na yan na medyo nagmamalfunction, hindi na ma-recognize yung insulin ay babalik ulit. No? Gusto ko rin i-inform kayo, kapag kayo ay mahilig kumain ng mga processed, medyo masasarap, ice cream, yan, alam mo, ang senyales na ikaw ay isang diabetic, yung katakawan mo,
mataas ang cravings mo, kakakain mo pa lang, gutom ka pa. Yun na isang simptomas ng iyong pagka-diabetes. So, pag kumain ka ng proper food, proper diet, tulad ng ano-ano ito, low glycemic index, high in fiber, complex carbohydrates, yung complex carbohydrates at tinatawag nating matagal siyang ma-digest, kaya hindi ka magugutom. Yung mga red rice, brown rice, or rolled oats with whole grain. Kung ito ang mga kinakain mo, mga plant-based diet, mga legumes, beans, lentils, chickpeas, na mataas ang protein, mushroom, kung ito ang mga kinakain mo, hindi ka magugutom. Hindi dahil nire-restore niya ang leptin signal. So hindi ka magugutom, hindi ka magke-crave ng pagkain. At yung brain mo ay nakaset na busog ka. Ayan. So, maa-arrest mo yung cravings na dulot ng mga matatamis na pagkain, mga processed meat, yan ang ibinibigay sa'yo. Yung cravings na talagang parang addicted ka sa pagkain na hindi mo matanggihan. Yun ang ina-arrest pag ikaw ay kumain ng proper diet. Of course, pangatlo na pwedeng ma-reverse ang diabetes mo ay pag malinis ang iyong colon. Kung ikaw ay nagko-coffee enema, nililinis mo, dinidetox mo, tinatanggal mo ang toxin sa iyong colon, o magha-hydrocolonics ka, of course, ito ay pupunta ka sa aming clinic upang magpa-hydrocolonics para matanggal lahat ang acid and toxin sa iyong katawan. Then, nare-recharge ang iyong leptin signal na naaayos niya, natatanggal niya yung mga clogs sa iyong arteries. So yung pancreas mo ay umaayos din ang function kasi wala ng toxicity, wala ng toxins na nakaka-apekto ng paglabas ng insulin. So therefore, naaayos ang lahat. So, ang katanungan, ma-reverse ba ang diabetes ng walang gamutan? Ang kasagutan ko ay yes. Paano? Mag-exercise ka ng mag-exercise, lakad-lakad, kumain ka ng tama, at magpalinis ka ng colon. Regular mong lilinisin ang iyong colon sa portable na tinatawag na coffee enema. Gagawin mo araw-araw sa bahay para malinis ang iyong colon, matanggal ang mga toxins at mga acid sa iyong colon. Okay, so aside dito sa apat na ito, magbigay ka na Ate Mirna ng mga natural remedies natin sa diabetes. Okay. Ayan, mga natural remedies ng ating diabetes, ang top of the line natin ay ampalaya. Ito ay bitter gourd na tinatawag. So, pwede mo itong i-juice o pwede mo siyang gawing salad. Iluto mo pwede. So, ampalaya is top of the line natin. Ito ay para pampababa ng blood sugar. Ito ang aking iniinom na supplement, ampalaya, para sa ganun, makontrol ang aking blood sugar. At itong cucumber naman na ito ay, hindi ba pagka ang diabetic nga ay meron siyang craving for food. So, sabi mo nga, para pag kailangan natin ng panghimagas, para ma-satisfy tayo, instead na matatamis, kainin mo itong cucumber. Kidney beans, ay mabilis din, mga natural remedies siya para mapababa ang iyong blood sugar. At of course, sa mga spices natin, garlic, ginger, apple cider vinegar, ito ay ating pwedeng kainin upang sa ganun ito ay mapababa ang ating blood sugar. Pwede natin siya ang sausawan, lagyan mo pa ng siling labuyo. Nako, yan ay patok na patok para bumaba ang ating blood sugar. At of course, para ma-satisfy, after ng meal mo, kain ka lang ng plain yogurt. At ito ay para matulungan kang mag-signal na busog ka na. Ito pala ay sample lang, sample menu. Let's say, salad natin, sample salad natin. It's either lagyan mo lang tomatoes, purple, onions, salmon, yan pwede yan, mga fish, Kaya Mediterranean salad, lalagyan mo siya ng, makikita natin may avocado, berries, mga any greens, At of course, kahit na salad, lagyan mo ng cucumber, tomato, lagyan mo ng little salt and pepper, lagyan mo ng lemon, konting apple cider vinegar. Yun, pwede ka na, yun na yung vinaigrette mo, pampasarap sa iyong salad. At punta naman tayo sa herbal medicine. Of course, may tinatawag na yung ABCD, A, ampalaya or ashitaba. B, banaba or dahon ng bayabas. C, cinnamon or vitamin C sa mga citrus fruits tulad ng lemon, orange, And then D, dahon ng duhat at saka
Vitamin D is like kailangan magpa-araw ka, sunshine. Ito yung tinatawag na herbal medicine for diabetes. A, B, C, D natin, ano? Tandaan natin ito na paano natin siya iinumin. Meron, marami na ngayon ng mga supplements, no, na nabibili sa butika. Ampalaya, meron na yan, ano? Banaba, meron na rin, no? At cinnamon. Yung iba naman wala, magtanim ka at iyong ilagay sa air fryer, tuyuin mo, ilalagay mo sa bote. So, kakanlawan mo siya na parang tsa. At iinumin mo siya pampababayad ng mga blood sugar. At dadagdagan pa natin ng mga herbal natin. Top of the line natin, syempre, serpentina. Ito talagang patok na patok. Ito ay trial and error nyo. Ito trial and error nyo. Anong nakakababa ng blood sugar nyo? Minsan kasi, pag ito laging inimon mo, hindi na siya tinatablan, hindi na masira na naman ang leptin signal. So, kailangan palitan mo na naman. Pero ito ang iyong iikot-ikutin, gusto mo ng insulin plant, check mo yung blood sugar mo, hindi bumaba. Pero talaga sa akin, effective ang serpentina talaga. Talagang mabilis makapagpababa ng aking blood sugar. So, pero yung others, siling labuyo, dahon ng mangga, makopa, i-trial and error mo kung alin ang makakapagpababa sa'yo o iba-ibahin mo. Etong okra, putulin mo, let's say putulin mo sa gitna and then ibabad mo overnight sa 1/4 cup of water. Yung lime na lumalabas doon sa gabi overnight, no? Sa umaga, di parang malapot na siya. Yun ang iinumin mo. Ito ang mga herbal medicines na tinatawag para sa diabetes. So ito wala itong side effects, wala itong mga dosages, pero ang importante dito ay palit-palitin mo at alamin mo alin dito ang effective para sa iyo. So instead na medicine ang ating iinumin, yung tinatawag na yung metformin na siyang nakakasira ng ating kidney, etong mga supplements na to ay hindi makakasira ng ating kidney, makakapagkipagtulungan sa mga herbal medicine na iniinom natin para matulungan tayong bumaba ang blood sugar. At of course, meron tayong tinatawag na juices for diabetes, yung 5 greens na protocol dito sa Tree of Life na kasama dito, cucumber, celery, green apple, green pepper, and ampalaya na ginus mo. No, ito ang aming protocol dito sa ating Tree of Life pagka merong diabetic patient na pumunta rito. At of course, ating sinasuggest tomato juice na fresh at ampalaya juice na fresh. Atong lahat na ito ay juices for diabetes. At ating masasabi na huwag na nating hintayin pa, nagkaroon tayo ng isang trahedya na gumising tayo sa isang umaga, malabo, mabubulag ang iyong mata, putol ang iyong paa, ikaw ay nagda-dialysis, may heart failure ka, may kidney failure ka, putol pa yung paa mo. Isang nakakalungkot na kalagayan. Subalit ito ay nangyayari sa isang pasyenteng pinabayaan ang sarili dahil hindi siya naging mindful sa itong master of all diseases na ito na tinatawag na diabetes na mamamatay ka sa komplikasyon niya, hindi dun sa diabetes na yon.